mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Maaga pa lang ay matindi na ang sikat ng araw sa labas ng bahay ni na Lucy at James. Madaling araw pa lang ay gising na ang mag-asawa upang maghanda para sa kanilang biyahe patungong probinsya. Habang abala si Lucy sa pag-aayos ng mga damit na kanilang dadalhin, si James naman ay matyagang naghahanda ng almusal sa kusina. Plano kasi nilang mag-outing sa isang sikat na beach resort upang makapag-relax. Dahil pareho silang abala sa trabaho at madalas na nawawalan ng oras sa isa't isa, napagdesisyonan nilang mag-leave ng sabay. Higit sa lahat, layunin din nilang samantalahin ang pagkakataong ito sa pag-asang makabuo na sila ng sariling anak. Subalit bago tuluyang tumuloy sa kanilang destinasyon, nagpasya si Lucy na dumaan muna sa kanilang probinsya para kahit papano ay madalaw din niya ang kanyang ina na kamakailan lang ay muling nag-asawa. Bagamat hindi niya kinwestiyon ang desisyon ng ina, ramdam ni Lucy ang tunay na kaligayahan nito sa piling ng bagong kabiyak. Dahil dito, naisip niyang mas mabuting maglaan muna sila ng 2 linggo doon upang lubos na makasama ang kanyang ina bago sila magtuloy sa kanilang bakasyon. "Mahal, kumain na muna tayo. Mamaya mo na ituloy yan." Malambing na tawag ni James habang inaayos ang mga plato sa lamesa. Napatingin si Lucy at bahagyang napangiti, pagkaman tila malayo ang kanyang iniisip. "Sige mahal, susunod na ako. Tatapusin ko lang to." Tugon niya at mabilis na rin tinapos ang ginagawa. Pagdating sa kusina, nakita ni Lucy na nakaupo na si James. Kaya naman agad rin siyang tumabi rito. Sa bawat subo ng kanyang pagkain, may halong kaba at pananabik siyang nararamdaman. Hindi lamang dahil sa muling pagkikita nila ng kanyang ina, kundi dahil na rin sa hindi maipaliwanag na pakiramdam tungkol sa bagong buhay nito sa probinsya. Lumipas ang buong maghapon sa pag-aayos ng kanilang mga huling gamit. Pagsapit ng gabi, matapos masigurong handa na ang lahat para sa biyahe kinabukasan, pumasok si Lucy sa banyo upang maligo. Nakasanayan na niya ang ritual na ito bago matulog dahil sa preskong hatid nito sa kanyang katawan. Sa ilalim ng shower, hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang balat. Sa bawat patak, lihim siyang umaasa na sana ay mahugasan nito ang bigat at kakaibang kaba na kanina pa namumuo sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit tila nagbababala sa kung anong naghihintay sa kanila sa probinsya. May ilang taon na rin kasi nang huli silang magkita ng kanyang ina. Simula kasi nang mapangasawa niya si James at ma-promote siya sa trabaho, ay tila nilamon na ng lungsod ang kanyang oras. Ang dati-rating madalas na pag-uwi ay napalitan na ng mga tawag at mensahe na lamang. Bagaman naging abala ang kanyang buhay, kailanman ay hindi naman niya pinabayaan ang kanyang ina. Sa katunayan, kahit may sarili na siyang pamilya, nanatili siyang matapat sa pagpapadala ng sustento dito buwan-buwan. Paglabas niya ng banyo, tanging malamlam na liwanag na lang ang tumatanglaw sa silid. Nakita niyang nakahiga na si James at malalim na ang paghinga. Tila pagod na pagod ito sa pag-aayos ng sasakyan para sa kanilang biyahe. Dahang-dahang tumabi si Lucy sa kanyang asawa. Dahil sa lamig ng kanyang balat mula sa paliligo, lalo siyang sumiksik sa mainit na likod ni James.
Niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na tila humihingi ng lakas at proteksyon para sa anumang naghihintay sa kanilang paglalakbay. Mahal, baka naman pwedeng maglambingan muna tayo ngayong gabi. Bulong ni James nang humarap siya kay Lucy. May halong biro at panunukso ang kanyang mga mata. Baka kasi kapag nandun na tayo sa bahay ng mama mo, hindi na tayo makahanap ng pagkakataon. Napatawa ng mahina si Lucy at marahang tinapik ang braso ng asawa. Ikaw talaga, James? Yan pa talaga ang naisip mo bago tayo matulog? Siyempre naman, mahal. Nakakawala kaya ng pagod yun. Sagot ni James sabay haplo sa kamay ng asawa. Hindi naman napigilan ni Lucy ang mapangiti habang umiiling. Kaya naman nung gabing iyon ay pinagbigyan ni Lucy ang asawa. Sa loob ng kanilang madilim na silid, nadama ni Lucy ang init na nagmumula sa katawan ni James. Isang init na nagbibigay sa kanya ng seguridad at kapanatagan. Ang malalim na paghinga ni James at ang tibok ng puso nito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa bawat haplos ng asawa, tila nabubura ang lahat ng kanyang alalahanin tungkol sa biyahe at sa pagbisita sa probinsya. Pakiramdam ni Lucy ay ligtas siya. Isang kasiguraduhan na anuman ang mangyari, laging may taong nakahandang umunawa at mag-alaga sa kanya. Ang lambing ni James ang nagsilbing sandigan niya, matatag at puno ng pagmamahal. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na sina Lucy at James upang maagang makabiyahe. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang kusina, mabilis silang kumilos. Si Lucy ay nag-aayos ng kanilang mga baon, habang si James naman ay sinisigurado ang mga pagahe sa loob ng sasakyan. Ramdam ang kagat ng lamig sa labas, ngunit mas nangingibabaw ang init ng pananabik sa dibdib ni Lucy. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, muli na niyang makikita at makakasama ang kanyang ina. Handa na ba ang lahat, mahal? Tanong ni James habang pinupunasan ang hamog sa bintana ng kotse. Oo, sandali na lang. Tugon ni Lucy. Gusto ko lang siguraduhin na wala tayong nakalimutan para kay mama. Dagdag pa nito. Nilapitan ni James ang asawa at marahang hinawakan ang balikat. Huwag kang mag-alala, siguradong matutuwa si mama sa kahit anong dala natin. Ang mahalaga ay makita ka niya. Ngumiti si Lucy. Bagaman bakas pa rin sa kanyang mga mata ang bahagyang pag-aalala. Isinakay na nila ang huling supot ng mga pasalubong. Mga paboritong kakanin at gamot na bili ng kanyang ina. Pagkapasok sa loob ng sasakyan, pinalot sila ng katahimikan habang binabaybay ang madilim na kalsada na tanging ilaw lang ng mga poste ang tumatanglaw. Habang nagmamaneho si James, pasulyap-sulyap siya kay Lucy na nakatingin sa labas ng bintana. Matulog ka muna, mahal. Malayo-layo pa ang biyahe natin. Gigisingin na lang kita kapag sisikat na ang araw o kaya ay kapag malapit na tayo sa boundary. Tumango si Lucy at sumandal sa upuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang binubuo ang senaryo ng kanilang pagkikita ng ina. Hindi niya mapigilang maisip, ano kaya ang magiging reaksyon ni Mama? At ano kaya ang itsura ng bagong buhay na pinili nito sa probinsya? Matapos ang ilang oras sa pagmamaneho sa gitna ng mga palayan at luntiang bundok, narating din nila ang munting bayan ni na Lucy.
Sinalubong sila ng amoy ng sariwang damo at ang katahimikan na tanging sa probinsya lamang matatagpuan. Ngunit sa paghinto ng sasakyan sa tapat ng kanilang lumang bahay, isang lalaking hindi pamilyar kay Lucy ang bumati sa kanila. Doon nila nakilala si Waldo, ang bagong asawa ng ina ni Lucy. Si Waldo ay hindi katulad ng inaasahan ni Lucy. Mas bata ito sa kanyang ina. May kalakihan ang pangangatawan, kayumanggi at may mga matang tila mabilis sumuri ng estranghero. "Nandito na pala kayo." Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa loob. Lumabas ang ina ni Lucy na si Aling Rosa. Bakas ang galak sa mukha, ngunit tila may kasama ring bahagyang pagkailang habang nakatingin sa kanyang bagong asawa. Mabilis na bumaba si Lucy at sinalubong ng yakap ang ina. "Mama, namiss ko po kayo." Pulong niya. Ramdam ni Lucy ang pamilyar na yakap ng kanyang ina. Pero napansin niya ang pasulyap-sulyap nito kay Waldo, na tila humihingi ng permiso sa bawat kilos. "Lucy, James. Siya nga pala, ito si Waldo, ang asawa ko." Pakilala ni Aling Rosa. Lumapit si Waldo at inilahad ang kamay kay James para sa isang mahigpit na pakikipagkamay. "Salamat sa pagbisita." Wika nito sa malalim na boses. Pagkatapos ay pumaling siya kay Lucy. Sa halip na kamayan, isang matagal at mapanuring titig ang ibinigay nito. "Lucy?" Pag-uulit ni Waldo sa kanyang pangalan, na tila ninanamnam ang bawat letra. "Mas maganda ka pa pala sa ikinikwento ng iyong ina." Umiwas ng tingin si Lucy at pilit na ngumiti. Ramdam ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding pagkailang. Ang titig ni Waldo ay tila humuhubad sa kanyang pagkatao. Mapangahas at walang preno. "Salamat." Maikling tugon ni Lucy habang bahagyang lumalapit sa tabi ni James. Agad namang bumasag sa katahimikan si Aling Rosa, na tila hindi napapansin ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang bagong asawa. "Oh, halina kayo sa hapagkainan. Siguradong nagutom kayo sa biyahe. Waldo, iakyat mo na muna ang mga gamit nila sa taas bago tayo kumain." Tumango naman si Waldo. Ngunit bago tumalikod, ay muling dumapo ang kanyang mga mata kay Lucy. Isang maliit at palihim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagsasabing alam niyang may epekto siya sa babae. Habang naglalakad patungo sa hapag, hinawakan ni James ang bewang ni Lucy. "Ayos ka lang ba, mahal? Mukhang namumutla ka." Pulong nito ng may pag-aalala. "Ayos lang ako." Pagsisinungaling ni Lucy. "Medyo nahilo lang siguro ako sa biyahe." Dagdag pa niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ang tunay na dahilan ay ang lalaking kasalukuyang nag-uusog ng upuan para sa kanila. Sa bawat kilos ni Waldo, tila may panganib na unti-unting lumalapit. At natatakot si Lucy na baka ang 2 linggong bakasyong ito ay maging simula ng isang malaking gulo. Naging tahimik ang simula ng kanilang pagkain. Tangi ang tunog ng mga kutsara at tinidor ang naririnig. Nakaupo si Lucy sa tapat ni Waldo, habang nasa tabi naman niya si James na masayang nagkukwento kay Aling Rosa tungkol sa kanilang buhay sa Maynila. "Masarap ba ang luto ni Waldo, Lucy?" Tanong ni Aling Rosa habang nakangiti.
Siya ang naghanda ng lahat ng yan dahil alam niyang darating kayo. Napatingin si Lucy sa ulam. Isang mainit na sinigang na hipon. Opo, Mama. Masarap po. Sagot niya nang hindi tumitingin kay Waldo. Ngunit sa ilalim ng mesa, aksidenteng nasagi ng paa ni Waldo ang kanyang paa. Mabilis na binawi ni Lucy ang kanyang binti. Ngunit nanatiling nakatitik sa kanya ang lalaki. Tila hinahamon siya. Sana ay maging komportable kayo rito sa loob ng 2 linggo. Ani Waldo. Ang boses ay malalim at tila may ibang kahulugan. Maraming pwedeng gawin dito sa probinsya na hindi nyo nararanasan sa lungsod. Salamat, Waldo. Sagot ni James na walang kamalay-malay sa nangyayari. Tamang-tama ang bakasyong ito para makapag-relax kami. Gusto rin namin samantalahin ang pagkakataon para, alam mo na, makabuo ng pamilya. Sa huling sinabi ni James, bahagyang nabulunan si Lucy. Agad siyang inabutan ni Waldo ng baso ng tubig bago pa man makakilo si James. Dahan-dahan, Lucy. Bulong ni Waldo habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Masyado ka naman yatang nabigla. Mahaba pa ang oras natin dito. Nanginginig ang kamay ni Lucy habang tinatanggap ang baso. Ramdam niya ang bawat segundong lumilipas. At bawat sulyap ni Waldo ay tila isang babala na ang 2 linggong ito ay hindi magiging madali. Nasa kabila ng masayang kwentuhan ni na James at ng kanyang ina, pakiramdam ni Lucy ay unti-unti siyang nasasakal sa sarili nilang tahanan. Hanggang sa sumapit ang gabi at bumalot ang matinding katahimikan sa buong paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig sa labas. Pagod na pagod si James mula sa mahabang biyahe. Kaya naman pagkahiga pa lang nila sa lumang silid ni Lucy, ay agad na itong nakatulog ng mahimbing. Hindi naman dalawin ng antok si Lucy. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanilang pinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. May kung anong bigat siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Isang hindi pagkakasundo ng kanyang isip at ng paligid na tila nagmamasid sa kanya. Dahil sa tuyot na lalamunan at matinding uhaw, nagpasya siyang bumaba patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Dahan-dahan ang bawat hakbang niya sa hagdan. Iniingatan na huwag magising si James na mahimbing ng natutulog. Sa bawat baitang na kanyang tinatahak, tila lalong bumibigat ang hangin. Hanggang sa marating niya ang kusinang tanging liwanag ng buwan lamang ang tumatanglaw. Ngunit doon, sa gitna ng anino, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang binagtas ang madilim na pasilyo. Ngunit pagdating sa kusina, hindi niya inaasahan ang kanyang madaratnan. Doon, sa tapat ng lababo, nakatayo si Waldo. Hubad ang pantaas na bahagi ng katawan nito na nagpapakita ng matitigas na muscle na bunga ng pagtatrabaho sa bukid. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong ni Waldo. Ang boses ay tila isang haplos sa kadiliman. Iinom lang ako. Sagot ni Lucy. Pilit na pinapanatili ang tatag ng boses habang naglalakad patungo sa pitsyel. Sa halip na tumabi, mas lalong lumapit si Waldo. Naramdaman naman ni Lucy ang init na nagmumula sa katawan nito. Ang amoy ng alak at tabako na humahalo sa malamig na hangin.
Iba ang hangin dito sa probinsya, Lucy. Mas masarap, mas marupok. Nanginginig ang kamay ni Lucy habang ibinubuhos ang tubig. Kailangan ko nang bumalik sa taas. Baka magising si James. Anya nito. Ngunit bago pa man siya makahakbang, bahagyang humarang si Waldo. Sapat lang para maramdaman ni Lucy ang braso nito. Masyado ka namang nagmamadali. Marami pa tayong gabi na magkakasama rito. Ang titig nito ay nakatutok sa kanyang mga labi. Isang tingin na puno ng panganib at pangaakit. Mabilis na umiwas si Lucy at halos patakbong umakyat pabalik sa silid. Pagsara ng pinto, sumandal siya rito at napahawak sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si James. Walang kamalay-malay na sa labas ng kanilang silid, nagsisimula ng mapuo ang isang bagyo na maaring sumira sa kanilang pagsasama. Hindi na muling dinalaw ng antok si Lucy hanggang sa sumikat ang araw. Nang magising si James, sinalubong niya ito ng isang pilit na ngiti. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang sarap ng tulog ko, mahal. Ani James habang nag-iinat. Parang ang payapa talaga dito sa probinsya nyo. Hindi nakasagot si Lucy. Sa halip, mabilis siyang nag-ayos para bumaba. Sa hapagkainan, nandun na si Waldo. Maayos na ang pananamit at tila walang nangyari kagabi. Nakikipagtawanan pa ito kay Aling Rosa habang naghahanda ng kape. Magandang umaga sa inyo, bati ni Waldo. Saglit na dumapo ang kanyang tingin kay Lucy. Isang tingin tila nagpapaalala sa kanilang tagpo sa kusina. James, naisip ko, baka gusto niyong mamasyal sa talon sa dulo ng bukid. Maganda ang tubig doon, presko. Nako, tamang-tama. Tuwang-tuwang sagot ni James. Ano mahal, gusto mo bang pumunta doon? Wala namang nagawa si Lucy kundi tumango. Ayaw niyang magsuspecha si James o mag-alala ang kanyang ina. Sige, mukhang masaya nga ron. Maikli niyang sagot. Habang naglalakad patungo sa talon, sadyang nauuna si James at Aling Rosa sa paglalakad. Habang si Waldo naman ay nanatili sa likuran kasabay ni Lucy. Sa bawat pakitid na bahagi ng daan, laging humahanap ng pagkakataon si Waldo na tulungan si Lucy. Isang hawak sa siko, isang dampi sa likod na nagpapataas ng balahibo ng babae. Mag-ingat ka, Lucy, bulong ni Waldo habang patawid sila sa isang maliit na sapa. Minsan ang mga bato dito ay madulas, parang ang mga desisyon natin sa buhay. Napatigil si Lucy at hinarap ang lalaki. Ano bang gusto mo, Waldo? Mahina ngunit mariing tanong niya. Sinisiguradong hindi maririnig ng mga kasama sa unahan. Ngumiti lang ng tipid si Waldo. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Gusto ko lang na mag-enjoy ka sa bakasyon mo at gusto kong malaman mo na hindi lahat ng nakukuha sa Maynila ay sapat na para sa isang tulad mo. Bago pa makasagot si Lucy, lumingon si James. Mahal, Waldo, halina kayo. Ang ganda ng tubig dito. Napilitan namang sumunod si Lucy. Ngunit bawat hakbang niya palapit sa asawa ay tila may kasamang bigat. Alam niyang sa bawat sandaling kasama nila si Waldo, unti-unting nahuhulog ang kanilang pagsasama sa isang patibong na hindi niya alam kung paano takasan. Nang makarating sila sa talon,
agad na lumusong si James sa malamig na tubig. Tila isang batang sabik na sabik. Habang abala si James sa paglangoy at ang kanyang ina naman ay nag-aayos ng pagkain sa malayo, naiwan si Lucy sa gilid ng batuhan. Nakababad ang mga paa sa tubig. Hindi niya napansin ang paglapit ni Waldo. Sa gitna ng ingay ng bumabagsak na tubig, tila naging isang bulong na lang ang mundo. "Bakit hindi ka lumusong?" tanong ni Waldo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang boses niya ang malapit. Ang kanyang katawan ay halos dumidikit na sa likuran ni Lucy. "Ayoko, malamig." Maikling sagot ni Lucy, pilit na hindi lilingon. Ngunit naramdaman niya ang mga kamay ni Waldo na dahang-dahang humawak sa kanyang mga balikat. Ang init ng palad nito ay sumasalungat sa lamig ng paligid. Isang init na tila nanunuot sa kanyang kalamnan. "Malamig ang tubig, pero ang katawan mo nanginginig." Bulong ni Waldo sa kanyang pandinig. Sa halip na lumayo, nakaramdam si Lucy ng isang uri ng paralysis. Ang kuryenteng naramdaman niya kagabi ay mas matindi ngayon. May bahagi ng kanyang pagkatao na naghahanap ng kaligtasan kay James. Ngunit may isang bahagi, isang ligaw at matagal nang nakatagong damdamin ang tila nagigising sa haplos ni Waldo. Humarap si Lucy. Balak sana itong itulak. Ngunit ang kanilang mga mukha ay magkalapit na. Ang titig ni Waldo ay puno ng pagnanasa. Isang uri ng atensyon na hindi niya nararanasan sa abalang buhay nila sa lungsod. Sa sandaling yon, tila naglaho ang imahe ni James. Ang tanging realidad na natira ay ang lalaking nasa harap niya, na tila binabasa ang bawat lihim na pagnanais sa kanyang mga mata. Dahang-dahang inilapit ni Waldo ang kanyang mukha. "Alam kong nararamdaman mo rin to, Lucy. Huwag mong labanan." Pumikit si Lucy. Ang kanyang puso ay nagkarera sa pagitan ng takot at ng mapang-akit na tukso. Sa ilalim ng malakas na agos ng talon, isang mapusok na halik ang mabilis na naganap. Isang sandaling ninakaw mula sa realidad. Ang kanyang mga kamay na dapat sana ay nagtutulak ay unti-unting kumapit sa matitigas na braso ni Waldo. Sa isang iglap, ang kalasag na inakala niyang matibay ay tuluyan ng napitak. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ngunit para kay Lucy, ang bawat sandali ay tilang isang mabagal na pagpapahirap. Hindi naman tumitigil si Waldo sa pagpapapansin sa kanya. Bawat galaw nito ay may kalakip na mensaheng siya lang ang nakakaunawa. Sa pagkainan, laging nasasaging ni Waldo ang kanyang kamay kapag nag-aabot ng ulam. Sa tuwing naliligo si Lucy sa banyo, laging nakatayo si Waldo sa malapit, tila nagbabantay, ngunit ang totoo ay namboboso na ito sa pamamagitan ng kanyang mga mapanuring titik. Isang umaga, nagpaalam si Aling Rosa na pupunta sa palengke upang mamili ng kanilang pagkain para sa buong linggo. Dahil dala nila Lucy ang kanilang sasakyan, nang magandang loob si James na ihatid ang kanyang biyanan upang hindi na ito mahirapang mamasahe at magbitbit ng mga pinamili. Imbes namang isama si Lucy, mas ginusto ni James na maiwan na lamang ang asawa sa bahay dahil sa tindi ng sikat ng araw at baka himatayin ito sa init. Dahil dito, wala rin namang nagawa si Lucy, kundi maiwan at magbantay sa kanilang tahanan. Nang mawala na ang tunog ng makina ng sasakyan, tumahimik ang buong paligid. Akala ni Lucy ay nag-iisa na siya.
Ngunit laking gulat niya nang makitang lumabas si Waldo mula sa likod bahay. Hubad ang pantaas na damit at punong-puno ng pawis ang matikas na katawan. Akala ko ay sumama ka sa kanila. Simula ni Waldo habang nagpupunas ng mukha gamit ang kanyang t-shirt. Ang boses niya ay malalim at tila nanunuot sa pandinig ni Lucy. Mainit daw kasi, sabi ni James. Nauutal na sagot ni Lucy, habang pilit na iniiwas ang tingin sa mga mata ng lalaki. Dahang-dahang lumapit si Waldo hanggang sa maramdaman ni Lucy ang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi siya makagalaw. Tila nanlambot ang kanyang mga tuhod sa presensya ng kanyang ama-amahan. Hinawakan ni Waldo ang kanyang baba at pilit na iniharap ang kanyang mukha. Hindi lang ang araw ang mainit, Lucy. Bulong ni Waldo habang ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Alam mo, matagal na kitang gustong masolo. Sa sandaling iyon, ang takot ni Lucy ay napalitan ng pagnanasa. Ang kuryenteng naramdaman niya noong unang araw ay tuluyan ng sumabog. Wala ng James na nakatingin. Wala ng Aling Rosa na nakabantay. Sa gitna ng katahimikan ng bahay at sa ilalim ng init ng tanghali, hinayaan ni Lucy na ang mga bisig ni Waldo ang tumapos sa laban ng matagal na niyang pinipigilan sa loob ng kanyang puso. Kaya naman, nagpaubaya na rin siya kay Waldo na gawin ang anumang nais nito. Sa gitna ng alinsangan ng panahon, tuluyan ng gumuho ang kanyang depensa. Ang bawat haplos ni Waldo ay tila isang apoy na tumutupok sa huling hibla ng kanyang katapatan kay James. Wala nang puwang para sa katuwiran. Ang tanging mahalaga sa mga sandaling iyon ay ang mapanirang init na namamagitan sa kanilang dalawa. Nilamon sila ng katahimikan ng bahay. Isang katahimikang saksi sa kanilang lihim na pagsasama. Ang bawat sandali ng kanilang pagkalimot ay naging isang malalim na sugat sa kanilang dangal. Ngunit sa kabila ng takot, hinayaan ni Lucy na tangayin siya ng agos ng pagnanasa. Sa bisig ni Waldo, naramdaman niya ang isang uri ng pagkabuhay na hindi niya nahanap sa piling ng kanyang asawa. Isang bawal na kaligayahan na may kapalit na habang buhay na pagsisisi. Nang matapos ang lahat, bumalik ang nakabibinging katahimikan sa paligid. Habang mabilis na inaayos ni Waldo ang kanyang sarili nang walang anumang bakas na pag-aalinlangan, naiwan si Lucy na nakatulala. Ramdam niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay tila naging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang konsensya. Ayusin mo ang sarili mo, bulong ni Waldo, bago ito mabilis na lumabas ng pinto. Paparating na ang asawa mo. Naiwan si Lucy na nanginginig ang mga kamay habang pilit na binubura ang anumang ebidensya ng kanilang pagkakasala. Ang kanyang puso, na kanina lang ay nag-aapoy sa pagnanasa, ay biglang naging kasing lamig ng yelo sa takot na baka sa isang sulyap pa lang ni James ay mabasa na nito ang lahat ng kanyang itinatago. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi naman na naulit ang pagkakamaling nagawa nila ni Waldo. Ngunit tila naging panyaga si Lucy sa sarili niyang pamilya. Halos hindi na siya makatingin ng diretso sa kanyang ina. Bawat ngiti nito at bawat pag-aasikaso sa kanya ay tila isang mariing sumbat sa kanyang budhi. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali sa gitna ng katapatan ng kanyang ina kay Waldo. Ngunit ang mas matindi ay ang pakikitungo niya kay James. Sa tuwing yayakapin siya ng asawa at bubulungan ng mga salita ng pagmamahal,
tila may laso na dumadaloy sa kanyang sistema. Ang bawat halik ni James ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagtataksil. At ang bawat plano nito para sa kanilang hinaharap ay nagiging tunog ng isang hatol na hindi na niya matakasan. Sa kabilang banda, si Waldo naman ay nanatiling kalmado. Tila walang nangyari. Ngunit ang kanyang mga nakakaalam na sulyap ay nagsisilbing tanikala na humihila kay Lucy sa dilim. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pag-alis sa probinsya. Habang kumakaway ang kanyang ina at si Waldo mula sa beranda, pilit nang ngumiti si Lucy habang nakasakay sa sasakyan katabi ni James. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya ang dating Lucy na dumating doon. Daladala niya ang isang lihim na habang buhay na maglalayo ng kanyang loob sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay naging kanyang bilangguan. Sa paglayo ng sasakyan, naiwan ang bahay sa probinsya. Ngunit ang init ng kasalanang iyon ay mananatiling nakauhit sa kanyang puso. Isang apoy na hindi na mamamatay. At isang pagkakasala na habang buhay niyang pinagsasabihan ng patawad sa kanyang isipan. Bagamat alam niyang huli na ang lahat.